Kanina parang lumukso ang dibdib ko ng husto nung pinapakinggan ko ang mensahe ng awitin sapagkat ang ating pag-aaralan ngayon ay hangong-hango ang ating narinig. Wear it not for grace. Sana yung mga umawit dito at sana tayong lahat, hindi lamang tayo nagkaroon ng isang tinatawag na entertainment. Hindi lamang sana tayo nagkaroon ng isang napakagandang time na napakinggan natin ang ating mga kapatiran na they were so blessed by the Lord with voices. Sana hindi lang na tayo ay nagkaroon ng parang pride sa ating mga sarili na napakaganda ng melody, napakaganda ng blending and everything. Na sana ang ating napakinggan ay isang bagay na kitang-kita natin kung nasaan tayo mismo sa harap ng Diyos right now at this very moment. And so mga kapatid, gusto ko imbitahan muli ang bawat isa. Let's pause for a while and let me pray for this moment. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, tanggalin niyo po ang lahat ng bagay na maari pong bumagabag sa aming mga puso. Tanggalin mo, Lord, ang mga pagkukunwari. Tanggalin mo, Lord, ang mga bagay na nakakasagabal sa amin sa araw na ito, sa umagang ito, lalo na po sa aming paglapit sa iyo. Huwag sana kaming masanay, O Diyos, na hahayaan lamang po namin ang mga bagay, ang mga sandaling ito na napaka-profound, na napaka-lalim, napaka-banal, napaka-dalisay, sapagkat you are talking to each and every one of us. Ikaw, Panginoon, ay patiently, ikaw ay nangungusap sa bawat isa sa amin. Lord, we ask that you would attend to our needs. Huwag sana, Panginoon, na may isa sa amin dito ang magkakaroon ng kawalan ng paggalang sa inyong mga salita. Sapagkat whenever you speak, whenever somebody speaks behind the pulpit, you are the one talking. You are the one speaking. Kaya, Panginoon, huwag sana kaming masanay din na kami po ay nakakatulog. Nawawalan po kami, O Diyos, ng concentration. Nawawalan po kami, O Diyos, ng atensyon. Huwag sana, Panginoon, huwag sana ito po ay maging habit ng bawat isa sa amin. Lahat kami, Lord, lahat kami, sana po ay hindi makadevelop ang napakasarap na ang napakasarap na templo, ang napakasarap na tabernacle na ito, na meron po kaming AC, napaka-convenient namin, napakasarap na aming pakiramdam. And yet, Lord, kami lamang po pala ay makakatulog. Lord, huwag sana. May it never be. We ask, Lord, for your blessing. In Jesus' name, amen. Mga kapatid, ito, kung paano ang Diyos ginawa niya ang lahat na nagkalakip-lakip. I was actually, if you remember, po sa isang conference na from Mindoro, from General Santos, from Mindanao, saan-saan pa, and we were able to minister at ang pong topic sa akin, ang focus po, Elder, ay efficient ang focus. Kaya nung ito po ay ibinigay sa akin, sabi ko, Lord, salamat sapagkat ito yung aming binibigyan ng pansin ngayon sa iglesia. And this is such a profound experience. Mga kapatid, alam nyo ba, doon sa lugar na, at napakaganda ng Murcia, kami ay nagkakape at sa ilalim namin ay falls doon. At ang sabi ko, Panginoon, napakarami mga paraan, paano mo salita. And at the same time, sa tinatawag na beauty of God's creation. Kumbaga, ikaw na nabubuhay ngayon, tayong nabubuhay ngayon, sa kabila ng mga challenges at mga uncertainties, we remain. And so, ngayong umaga, ito po ang ating topic, no? Stand unblemished. This is actually the purpose of the Lord. Why you and I are Christians. Why you and I are in Jesus Christ.
ng Diyos ay we need to stand. We need to stand unblemished. Ang ibig lamang po sabihin yan ay tayo ay mamuhay na kung sino po tayo. Kung iyong maalala, nakita po natin ito at tinalakay po ito ng ating mga speakers, ng Deacon Manny at ng Elder nung nakalipas in chapter 4. As I was actually listening, no? Kung makuha na makinig sa pagkatapos ng buong Sunday, at sabi kay Elder, it was such a profound message. Kumbaga, the simplicity and the profundity ay talagang inilagay ng Diyos, blended into one. Kaya alam niyo mga kapatid, walang anak ng Diyos na hindi at walang panlasa sa salita ng Panginoon. Walang isang believer na nawawala ng panlasa. Kaya alam niyo, noong mga unang panahon, nung tayo po'y nakaranas ng COVID, pag sinabing wala, tayo ay naaalarma, tayo ay nagkakaroon ng takot kapag wala ka ng panlasa. At noon, pag walang panlasa ay, naku, kado, hanggang kinakapag. Pero alam niyo, noong time na yun, hindi ko akalain, kasi wala ka nang magawa, sakit sa ulo. Ako ang pinakamatinding tinamaan ng COVID noon. Nakakapanood ako Queens, yung sa travel vlog ba yun na meron alam nyo yung mga niluluto nila sa Iraq at sabi ko one time pumunta doon, alala ko pumunta sila Elder, pumunta sila Deacon Manny, isang linggong konsumo ng pagkain, no? Siyempre may table kami doon, naalala ko pa. Alam niyo, salamat sa Panginoon sapagkat hindi masyado wala yung panlasa. Pero kinakabahan tayo, mga kapatid, right now, at this very moment, kung wala tayong panlasa sa salita ng Panginoon, kung wala tayo yung magkanang taste buds, when it comes to the Word of God, we begin to realize that this is a very, very difficult situation. At so mga kapatid, ito yung topic, no? Mahaba pa ito. And now just see, hawak ko naman ang ating PowerPoint at titignan ko po kung saan tayo makaka. This is such a very intensive understanding sapagkat yung po mga nasa conference ay may mga professors, may mga teachers, at may mga youth, ganyan, mga nag-work sa mga youth. Kaya yung mga manggagawa from all over the Philippines. I thank the Lord. And so, let us, ito po, no? Oops. Balik muna ang konti. Yan. This is it. Ito po ay na-share ko na last time. Teka lang, medyo, okay. Next. Sin is the vandalism of shalom. Balik muna tayo doon. Just for this time, I'm using this sapagkat ito po ay mahalaga. Pero, sometimes I'm not relying much on this. Teka lang Oops. Yung paki-check nga yung sin is the vandalism of shalom. Yung ba yung pangalawa? Okay. Let me go back to the first. Yan. Sige. Ulitin natin. Tapos, yan. Okay. Okay. Ito na. Let's concentrate. Now, sin brought, ito pong sitwasyon natin ngayon, sin brought this mess into the world and we are all messed up. Tayo pong lahat, no? Nagkawindang-windang lahat. We are all messed up. Tayo pong lahat ay merong ganitong sitwasyon. Why? Because in Ephesians chapter 2 it says, we are dead. We are dead. Mga kapatid, yan po ang isang sitwasyon na napakatindi na kung ating mapapansin po ay when we say dead, naranasan natin ang tinatawag na dumating o kaya umattend sa tinatawag na funeral service. At naalala ko mismo, kamakailan lamang, my mother-in-law, we were there, na bago siya dinala doon sa place where
she will be cremated. At habang naroon kami, and we had our simple worship o kaya meditation, ibang klase when a person is dead. Alam niyo, talaga namang nandun mismo, alam natin na cold and dead, at naroon ang sitwasyon na hindi na makakarinig, hindi na makakita, walang pakiramdam at walang panlasa, at wala, you see, that's it. Kaya ang isang taong patay sa kasalanan ay napaka-peligro sa mundo ngayon. And now, sin is the vandalism of shalom. May nagsabi na ang kasalanan daw ay parang isang vandalism sa tinatawag, what is shalom? Shalom is peace, wholeness. In Hebrew, pag sinabing shalom, that's actually, in a way, for me, in the Old Testament, yan po ang katumbas ng tinatawag na kaligtasan. When a person has shalom, ang sabi na Isaiah 57 verse 21, there is no peace, saith my God, to the wicked. Walang kapayapaan ang taong wicked. In a sense, hindi lamang yun peace, na parang absence of noise, o kaya war, kundi wala talaga ang Diyos sa kanya. So sin is the vandalism of shalom. Yan po isang bagay na napakadelikado. It's like a tabula rasa, a white sheet of paper. Iguhit mo ang gusto mo, whatever you want, sa isang bond paper. Sa isang bond paper, iguhit mo, that is sin. It is the vandalism of shalom. Shalom is wholeness, completeness. Yan yung tinatawag na kaayusan, yan ang tinatawag na order, yan ang tinatawag na well-being. Kaya pala, of course, ito po ay nagiging isang gasgas na lamang sa mga Jewish people kapag dumarating ang Friday afternoon or Friday night hanggang sundown, hanggang Saturday sundown, Shabbat Shalom. Ibig sabihin, peace. Hindi lamang ito siguro kung pagbati, kundi ito po ay tantamount o kaya ito po ay katumbas sa ating tinatawag na kaligtasan. And then, ito po ang challenge natin. We need to stand. Kanina sa song natin, stand up for Jesus. We need to stand our ground in the winds of change. Sobrang tindi ng mga pagbabago. At ito isang bagay na kamakailan lamang. Alam niyo ba, sino po ang nag-donate ng series ni Ed Lapis sa baba at nagdala? Can I know? And this is nothing to embarrass. Meron ba? May nagdala ng ilang volumes na yon from Ed Lapis? Sino sa atin? Tayo may ako sakali? Well, I would say thank you very much. Oo. Kasi yung series na yon sa isang banda ay very practical. But you know what? Just recently, si Ed Lapis Elder ay dumating na sa point na ang tinuturo ay way beyond the scriptures. Siya po ay bumabalik sa tinatawag na Marcionism o yung tinatawag na panukala na ang Diyos daw ng Old Testament at saka ng New Testament ay magkaiba. Ang Old Testament ay cruel, kaya ang word na Jehovah ayon sa kanya ay hindi daw po ito ang Diyos ng Biblia. Very careful tayo ngayon. Kaya nung naroon ako sa Bacolod, somebody told me, Pastor, what do you think about this? That is very dangerous. Bumabalik sa tinatawag na Marcionism. Si Marcion, okay, nung panahon niya, meron siyang nire-reject na mga books sa Bible na hindi siya naniniwala na yun ay inspired, yun ay salita ng Diyos at sinasabi niya, ang Diyos ng lumang tipan ay iba sa Diyos ng New Testament. Kaya hindi siya naniniwala na ang God, Jehovah, ng Bible ay tunay na Diyos. Be very careful. So we need to make a stand. Stand your ground in the winds of change. And ang ating church, by the grace of the Lord, we are still standing but not standing still. Mga kapatid, ito po ang larawan ng ating iglesia. Nakita po natin nung tayo po, una, tanim pa lamang, okay? Una, tanim pa lamang, and then, dumating itong point na nariyan po ang ating sitwasyon. Hindi ba't nung tayo naging anak ng Diyos, parang tayo po ay papasok ng promised land. Naalala nyo? To stand is to withstand. To stand is to withstand. Ano ibig sabihin? Kung ikaw ay manindigan, ibig sabihin, ikaw ay to withstand. Ibig sabihin, kung meron mga enemies, we need to make a stand. Kaya further, in the book of Ephesians,
Sinasabi doon, put on the whole armor of God that you may be able to stand. Kaya pag sinabing stand, it is actually to withstand. And then if you remember in the Old Testament, how they were to step or to possess the land. Ang sabi doon, to possess the land is to dispossess the land. Ito po ay very common na phrase na sinasabi ko parati sapagkat yan po, spiritually speaking, ang konteksto ng ating pag-aaralan. Kaya kung mapapansin po natin, no, dito po sa Ephesians chapter 4 and at the close, ito po ang ating sitwasyon. Nagtanim ang Diyos, ang kanyang itananim ay tumubo. Naalala natin ang parable of the sower. Naalala natin ang ilang mga klase ng mga puso. Merong tinatawag na rocky, thorny, at saka ano pa isa. And then, meron tinatawag na good soil. Ang good soil ay ibinigay ng Panginoon sa iyo at sa akin. Kung titignan natin, no, yung kanyang ugat, no, yung kanyang ugat ay napakaganda. Now, we need to remember that Paul's gospel is a story of salvation for the human race in continuity with Israel's scriptures and in contrast to the gospel of Rome. Mga kapatid, yung salitang euangelion, yung salitang gospel, kung ating mapapansin, that is the word euangelion in Greek. Ang ibig sabihin ng gospel ay good news or glad tidings. Ang ibig sabihin ang Rome, kapag ang Rome ay may sinabi, merong tinatawag na anunsyo sa kanyang empire, sa kanyang nasasakupan, that is good news. Yan ay tinatawag na mabuting balita. In fact, there was this, in charge of making that sound of a loud blast of a trumpet na kapag sinabing, hear ye, hear ye. Kapag sinabi ng Rome na ito ang balita. So imagine yung mga kapatid, Paul's gospel, it is a gospel. Yan ay mabuting balita. At itong sinasabi natin, na pag-aralan natin right from the very beginning of Ephesians, nakita natin na yan ay gospel. It is a story of salvation. Ang Rome, nagbibigay din sila ng kanilang pahayag, ng anunsyo. Para sa Rome, kung ikaw ay mananalig kay Caesar, kung ikaw ay mananalig sa Imperial Rome, you will be safe. At kung ikaw ay tutuligsa, mga kapatid, the cross has become the imperial power of Rome. The cross has become the imperial power of Rome sapagat ang cross, doon mo makikita daw na kapag sino ang tumutulig sa sumasalungat sa Rome, ipapako, talagang mababayubay sa krus at walang sino man ang magde-dare na lumapastangan sa glory ng Rome kung hindi, ikaw ay ipapako at ikaw ay mamamatay. Pero mga kapatid, here is then the twist. Ang ganda, here's in the gospel of the Lord Jesus Christ. The gospel of the Lord Jesus Christ is what? Jesus Christ, God sent His Son to die, to be crucified. Ginamit ng Diyos ang power ng Rome, which is exemplified o kaya nakita power of the cross, to punish. At saka to make a terror. Pero ginamit ng Diyos sa ang cross sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon Jesus ay maging isang patutuo that God is dealing with man according to His purpose, not according to the powers of this world, but according to the power of God's infinite wisdom. Paano mangyayari yun? Paano mangyayari yun na ang cross ay may power? Romans chapter 1 verse 17. It is the power, the gospel is the power of God unto salvation. Imagine niyo how God has tweaked, if I may say, kung paano ang Diyos twinik niya ang salvation history para nang sa ganon that all of us will not glory in ourselves. Kaya tingnan niyo, walang tatalo mga kapatid sa sistema ng Roma. Na kapag ka ikaw, well, ito namang cross ay talagang ipinapataw nila kung hindi ka citizen ng Rome. Kaya imagine niyo, deprived. Pero alam niyo, ang ministry ni Apostle Paul sa Ephesus, abay maraming nakarinig ng mga Gentiles.
Kaya nga, nabigyan natin ng emphasis na ang kaligtasan ay binuksan ng Diyos, hindi lamang sa mga Jewish people, hindi lamang for the Jews in the household of God, kundi sa mga Gentiles like you and me. That in the sight of the Lord, walang pinagkaiba, walang tinatawag na difference ang isang taong merong Kristo sa kanyang buhay. And now, this is the text that we have. Kanina, binasa ni Brad at nakita natin, alam niyo ba sa lingwahe ng NIV, nilagay ko po ay ESV sapagkat ang sabi dyan, so I tell you this, ang sabi dyan, now this I say and testify. I testify in the Lord. Ang sabi po ng NIV, so I tell you this and insist. Yan ang lingwahe ng NIV, insist. Gusto niyang bigyan ng diin, gusto niyang bigyan ng tinatawag na emphasis sapagkat mahalaga ito. With all authority. Ang sabi ng NIV, if I may just read the whole verse 7, so I tell you this and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. Ang sabi ng ESV, now this I say and testify in the Lord, that you must no longer walk as the Gentiles do in the futility of their minds. Kaya dito makita natin, mga kapatid, now those things, let me try to make a synopsis sa bawat chunk. Okay, kasi ito po Ephesians 4, 7 to the 32, merong tinatawag na chunks that the apostle wanted us to remember. At ito po ang nais nating makita. Okay? So, yan po susunod, verse 21, nabasa natin kanina, nilagay ko lamang sapagkat nung time na present ko ito, ay walang dalang Bibles at ganyan. So, I hope yan ay masusundan natin. And then 26 hanggang 32. Okay? Now, let me just make a synopsis and then pagkatapos po ay igugrupo ko po sila. Now, pay attention. This is what Paul had in mind. Believers should walk in holiness. We need to walk in an unblemished life, recalling the change in their lives. Ibig sabihin, merong ka bang naaalalang pagbabago sa buhay mo nung ikaw ay wala pa? Alam nyo, kagabi, hindi mo lang alam, Brad. Si Brad kaya nandito yun kasi umattend na wedding ng kanyang best friend. Siyempre, ando yung mga friends. Ando yung mga friends. May isa siyang friend, San Beda, Taytay. Sabi niya, Brad, iba ka na ngayon Para masyado kang formal. Sabi, masyado kang formal. Sutil ka naman noon Di ba? Ganon. Kaya sabi, Brad, pagka may problema ako, sa'yo na lang ako pupunta. Hindi naman ako nagtutulak Gumagamit lang ako. Barkada. I thank the Lord. Sapagkat Brad was telling me, sabi niya, Papa, I didn't realize na tumakas ako paninala sa dating buhay. And I thank the Lord because it was such a clear testimony that for my son, alam niyo, napakatindi. Hindi niyo lang alam ang aking panalangin sa aking anak. Nung merong pinatumba ito sa San Beda noon. And I was praying, and I prayed, Lord, please spare my son. And I thank the Lord, and I thank the Lord sapagkat yung mga kasama niya, He was able to tell them, we need to persevere, wag tayong manatili dyan, ganito, ganyan. At natutuwa naman siya sapagkat may mga kasama siya na maayos naman at sila ay merong trabaho. Pero merong ilan din talaga na sila ay merong ang kanilang buhay nandyan lang. It's so sad. Nakakalungkot. Kaya mga kapatid, ang sinasabi dito ni Apostle, do you recall the past? Do you recall the change in your life in the light of your new identity as a believer, as a child of God?
And as a result, ang sabi dito ni Apostle Paul, they should build up the community. Tayo yung mga community, tayo yung mga mananampalataya. Naalala ko, ang emphasis ng elder last time, make sure that each of us, magmula kay Jay, paikot tayong lahat hanggang kay elder, we need to make sure na tayo ay talagang individually, tayo ay merong relasyon sa Panginoon. But on the other side of the coin, pag in-emphasize natin ang individual aspect, Paul was actually thinking at the same time, the community. And so when I think of myself, hindi ko lamang iisipin ang aking katatayuan, but this body of believers. And as a result, they should build up the community through their behavior and seize any conduct that breaks down the community. This is our covenant. Ito po yung ating kasunduan. Paulit-ulit na sinasabi, wag na wag. Kaya ang sabi ni Apostle, I insist. Ang sabi ni Paul, with all authority, make a stand. Dapat manindigan tayong lahat. O mga kapatid, this is the language of Paul. Kaya kung ating mapapansin, tingnan niyo po, let me break down. Magmula verse 17 hanggang verse 19, we need to remember, kung gusto niyo po mag-take notes, ito po yung point na ito. The believer's former life, ang dating buhay ay merong tinatawag na pagbabago, ang hard heart, ang matigas na puso na malayo sa Diyos ay merong tinatawag na pagbabago, characterized by a hard heart, alienates them from God and leads them to a life of sensuality and greed. Yan pong verses 17, actually 18 and 19, alam niyo po, ang logic ni Apostle Paul in the New Testament is so powerful. Hindi ko nilagay, pero here's the point. Ang matigas na puso, nililid ka sa tinatawag na ignorance, na may kasamang paglayo sa Panginoon, at ito ay nagdadala sa iyo sa madilim na pangunawa at matigas na puso at ganid na buhay, na practice ng buhay. Yan ang sinasabi ng those three verses. Kaya mga kapatid, this is right now, 17 to 19, this is what we once were. Itong verses na ito tayo dati. Yan tayo dati. Iba na tayo ngayon. Kaya alam nyo, tayong lahat, magmula young people, magmula sa pinakabata, siguro na narito ngayon, magmula sa pinakabata hanggang pinakamatanda, ito ngayon ang ating sitwasyon. If you are Christian, this is your past. Ito na yung nakalipas. The believer's former life, characterized by a hard heart, alienates them from God. Ulitin ko, hardness of heart leads to ignorance, which involves being alienated from life of God, which leads to our being darkened in our understanding, with the result that we become callous and greedy to practice every kind of impurity. Mga kapatid, yan ang buhay natin noon. Kaya kung meron tayong kasama dito sa church, kung meron tayong nakalista na siya ay member ng MCBC, Lord, ituro mo sa kanya na kung ganito ang kanyang, dati pa ito, siya po ay dati pa maaring wala pang tunay na pagkilala sa Panginoon. And so this very morning, I encourage you, huwag kang magpapadala. Sabi nga, stand your ground in the winds of change. Huwag kang magpapadala sa agos. Ito yung iba, bata ka pa, nasa barkada ka na. Yung iba naman, kung kailan ka tumanda, nandiyan ka pa rin sa barkada mo. Kung kailan matanda ka na, mga kapatid, saan? Saan tayo patutungo sa buhay na ito kung wala tayong tinatawag na matinding pagbabago sa Panginoon? Kaya alam nyo, minsan yung prioridad natin, revealing. Minsan yung priorities natin, revealing.
dito sa church, wala tayong tinatawag na investigative body. Hindi kami nagdidwell ni elder na parang kami investigative body, ganito, sino ganyan. Hindi eh. Meron tayong personal na paglakad sa Diyos at ang ating personal na paglakad sa Diyos ay mananagot ako sa Panginoon saan man ako naroroon. Pero minsan sa ating mga priorities, sa ating tinatawag na tinatangkilik sa buhay, na ipapakita natin kung ano ang dominante sa ating mga buhay. Na dapat dominant ang tinatawag na new creation in Christ. Kaya every time na may nangangaral dito na parang ganun ang dating, huwag niyo hong mamasamain, huwag nating mamasamain sapagkat na ang mailagay, ang maliwanag na larawan na ito ang dating buhay natin ay isang bagay na napaka-challenging. Ito po, 20 to 24, kung ating mapapansin, yan ngayon ang buhay mo at ang buhay ko. You see, ang sabi dyan, but that is not the way you learn Christ. Parang sinasabi, hindi yan ang inyong pinag-aralan sa inyong baptismal class. Hindi yan ang inyong pinag-aralan sa inyong Bible study time. Hindi yan ang inyong pinag-aralan sa inyong group Bible study. You see, ito pong section na ito, this is what we now are. Believers have transformed their lives by renewing. Paano mo malalaman na isang Christian ay may pagbabago? By, it's a continuing act, renewing of the mind. Because discipleship is the discipleship of the mind. Kaya alam mo sa church natin, gusto natin maging thinking believer ang bawat isa. Hindi tayo mismo nagdadwell sa ating tinatawag na subjective life o yung ating experience, yung ating pakiramdam, yung ating ganyan. Alam nyo, marami pa talaga. Ako yung nagpapasalamat sapagkat may honest na conversation kahapon habang naglilinis, lumapit sa akin ang isang kapatid. Pastor, anong masasabi mo sa ganito? Alam nyo, nagpaturo siya. Very subjective. Napaka-subjective. Yung sinasabi ko para bagang napakalalim kasi ang aking sinasabi ay, well, you have to think from the Bible's understanding. You have to use your mind. Hindi niya masyadong maintindihan sapagkat nasanay siya for so long a time na ang kanyang judgment, ang kanyang kung paano siya gumagawa ng mga desisyon, parati nasa feelings eh. Nasa feelings, parang, okay na yan. Pakiramdam ko naman, okay na yan. Walang tinatawag na rationality. Walang tinatawag na thinking processes. Mga kapatid, yan po ang isang bagay na dapat po nating tingnan ng maigi. Believers have transformed their lives by. Kaya palang sabi ng Romans 12:1 and 2, anong sabi doon? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as what? Living sacrifices, holy and acceptable unto God, which is your reasonable or logical service. Now, here's the question. Am I logical? Are what we're doing right now logical? Ito ba yung logical? Huwag natin itapon yung word na logical sapagkat ang logical, ang ibig sabihin dun sa text ay reasonable. Ito ay reasonable. Ito ay talagang ito lang at wala nang iba. This is it. Ito ay talagang dapat nating ma-realize. Renewing of our minds. Ang sabi ng J.B. Phillips' translation of Romans 12, Don't let the world squeeze you into its mold. Don't let the world squeeze your mind into its mold. Parang pinipiga tayo, parang, itong sanlibutan. Kaya alam niyo mga kapatid, ang ating mga minds pigang-piga ng sanlibutan many times. Because we allow our minds to be squeezed. Kaya tingnan niyo minsan, lumalabas alam niyo kung bakit yung depravity na tayo, hindi maiwasan. Lalabas at lalabas talaga sa kanyang social life. Lalabas talaga sa kanyang social media. Parang isipin mo, ba't ganyan? Nakaka-turn off. Bakit ganyan ang kanyang mentalidad? Ba't ganyan ang kanyang level of understanding? Why? Because
we need to renew. We need to renew the mind. Di ba nga, dito sa ating church, sinasabi natin parati, please remember, God is not in the habit of blessing empty minds. Patawad po kung siguro iniisip nyo kami ni Elder, medyo intellectual, medyo malalim. Well, that's the way to go. I tell you, that's the way to go. We need to go back to the scriptures and learn. Alam mo, sabi ko kay Elder, ako'y pumipigil lamang sapagkat if I would do, I get excited. I can delve into the text. I can delve into the Hebrew language and Greek. Kaya lang, hindi ko ginagawa sapagkat I know that can be overbearing sa karamihan. I understand that. Pero mga kapatid, magpadala tayo sapagkat ito ang daan patungo sa tinatawag na, ito na tayo ngayon, by the renewing of our minds. Huwag tayong magsettle doon sa mga bagay na wala, fleeting moments. I tell you, I have a lot to say about some of our tendencies, but I don't. Sapagkat, baka sabihin ninyo, ay masyadong academic. Pero this is it. This is the way to go. The community of believers, the new person in Christ. Mga kapatid, kung gusto ho nating manatili, kaya doon sa sitwasyon na yon, alam mo, sa totoo lang if you would ask me about Ed Lapis, okay na sana yung mga practical things. Yung mga practical lessons, okay na sana. Well, of course, the general theme of Ed Lapis's ministry is about cultural redemption, and I have something to say about that. Theologically, pwede natin i-set aside. Pero ngayon, kapag sinabi niya ang Jehovah ay hindi tunay na Diyos, mga kapatid, we need to make a stand. We need to make a stand. At kung kailangan na tayo po ay mag-delve into the text about the word YHWH or Jehovah, we need to make a stand. Pero mga kapatid, here's the point. Huwag tayong mangamba. Huwag tayong maandap, huwag tayong mataranta. You know why? Because we remain to be true to the Word of God and we will follow the Scriptures for the rest of our lives. Pero mga kapatid, we should learn all the more. We should learn. May mas malalim pa, mga kapatid. Hindi lamang parating snorkeling. Gusto yung mag-snorkeling, no? Dito lang ako, pastor, snorkeling lang ako. Ayan naman po, nakikita ko yung mga goldfishes. Ay, ang paborito ko, snorkeling Pero mga kapatid, we need to go on diving into the depths of who God is and what He is in our lives. Matagal-tagal na rin tayo, baka naman mababaw pa. Matagal-tagal na rin tayo, mababaw pa. Umiikot lamang tayo doon. Would you like to delve more? Would you like to delve more? Mga kapatid, that's my passion, that's my life. So, eto po. Eto na ngayon, yung susunod. Tingnan niyo po last chunk, 25 to 32. Ayan. Basahin po natin sabay-sabay, okay? Para tayo pong lahat ay merong attention. Ready? Begin. In light of their new identity, believers should adopt conduct that builds up the community instead of tearing it down. Mga kapatid, this is where we are. Ito po, yung 4:20 to 24, what we now are. And then 4, ito po ngayon yung ating proseso. Ito po ngayon kung bakit meron tayong mga pagsamba, meron tayong Bible study, meron tayong gathering. Ito po, yan. What we are to become. Well, we are already, but we are yet to become. We are yet to become. Mga kapatid, sa umagang ito po ang imbitasyon sa atin ng Panginoon. We need to stand unblemished. Bago na tayo, ikaw at ako, dapat ay meron na tayong bagong ugali. May mga ugali tayo dati, meron tayong mga ugali na dapat na nating iwanan. Former life. Iwanan mo na. Pastor, anong gagawin ko? Iwanan mo. Pastor, anong gagawin ko? Iwasan mo. Pastor, anong gagawin ko? Lisanin mo. Hindi po pwede.
Elder, Pastor, nahihirapan kasi ako eh. Asan ka ba? Kung nasaan ang pressure, nandun ka rin. May magagawa ba? Meron naman po. Lumayo ka. Ang sabi ng song na gasgas, tukso, layuan mo ako. Hindi lalayo ang tukso sa atin. Sino ang lalayo? Ikaw at ako. At hindi lamang tayo lalayo. Flee, ang sabi ng Timothy. Flee, youthful lust. Run! Takbo! Bilisan mo! At yung lakad niya, di ba? Si Mrs. Lot, naglalakad palayo, pero biglang ganun, no? Palingon eh. For where your treasure is, there will be your heart also. Layo mo na nga, pero ito pa rin, naging pillar of salt. Mga kapatid, malayo-layo na ba? Layo na eh. Pero doon ka pa rin nakatingin. Doon pa rin yung ating focus. Doon pa rin ang ating treasure. For where your treasure is, there will be your heart also. At ito, gusto ko magkaroon ng special focus on this. Tingnan niyo ang sinabi ng verse 25. Mas bigyan natin ng diin ngayon, at narito tayo, ang sabi ng verse 25, therefore having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Speak the truth. Ugaliin natin na parati tayong nagsasabi ng totoo. Ugaliin natin. Hindi naman yung parang, pero naalala ko meron kami estudyante, no? Ito naman na sobrahan sa paggalang. Meron ba nun? Kung meron tinakasan ng bait, ito naman na sobrahan sa paggalang. Ang ibig sabihin ng sobrahan sa paggalang, kunyari nasa loob ng dorm, naglakad si Pastor Bill, kwento na ni Pastor Bill, naglalakad si Pastor Bill sa hallway, nasa dorm naman siya. Hindi nga siya nakikita ni Pastor Bill, biglang, good morning, Pastor Bill. Nasa loob ng dorm, pero nasisilip niya kasi may kurtina, gusto yung maging magalang. Naku, sabi ni Pastor Bill, Pastor Leo, alam mo, may bumati sa akin, hindi ko nga alam kung nasa, hinahanap ko, pero parang feeling ko nasa loob ng dormitoryo. Alam niyo, nung nasa chapel, sino yung bumati kay Pastor Bill na napakagalang, ganyan. So, talaga nakangiti pa, okay, see you in my office, gano'n. Pero nung pumunta sa office, sabi ko, hindi naman kilala na, Verns, alam mo, napakaganda naman ang attitude mo na talaga namang maggalang ka parati. Pero, Verns, hindi mo naman kailang batiin si Pastor Bill o kaya kung sino na hindi ka naman nakikita. Nasa loob ka ng dorm eh. Oo, wag mo nang gawin yun, ha? Okay? Okay yung attitude mo na gusto mong gumalang, kaya lang, hindi naman nakailangan. Yung babatiin mo lang, yung, kunyari, yung malapit kayo, ganyan. Huwag yung hindi mo nakikita at hindi ka rin nakikita. Kaya sabi ko si Pastor Bill, kinabahan eh. Meron siyang, pero alam nyo, nung sinabi ko, natawa naman siya. Ay, opo, Pastor, opo, hindi na ho. Pero sinasabi kong believers are to speak in truth and love. Ibig sabihin, ugaliin natin po. How are you? How are you doing sa iyong spiritual life? Alam nyo, kahapon ang saya, no? Elder, masaya. Kasi nga, cleaning time. Abe, syempre, pagka naglinis tayo, meron mo archaeological dig, kung tawagin. Archaeological dig, yung mga halungkat. Si Elder, kaya kailangan, no, mag-iingat tayo. Kapag meron tayong iniwan dito sa chapel, na sa'yo yun, at tumagal na napakalipas sa panahon, naku, delikado. Pag nakita ni Elder, hapon yun. Oo. Kasi nakatambak. Yan. Ganyan. Ito. Check mo na. May nakita kami yung Bible. Cute, oo. Bible. Oo. Ang cute ng Bible. Oo. So, ibig sabihin, naroon ang Bible na napakaganda at merong dedication pa napakaganda. Oo, at masaya kami, ganyan, tawanan, ganyan. Pero ang point ko ay, ibig sabihin, yung person na sabi, opo, okay. That doesn't mean na siya ay walang ginagamit, kundi meron pa pala, pero kanya yung Bible na yun. Something that is so encouraging for us to speak the truth. To speak the truth. Believers should speak the truth. Where are you now sa iyong spiritual life?
Ay, Pastor, talaga ang busy-busy ko, okay na ako. Sobrang busy, pero wala namang time sa Panginoon. Sobrang busy, pero malayo sa Panginoon. Ayan. Ito pa isang verse na gusto kong i-highlight, no? Tingnan niyo po ang 26 and 27. Ito, issue din ito, no? Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. Crucial thing, believers should control their anger. Sino sa atin ang may problema dito? Sige, wag ko na itanong, baka magalit kayo. Sabi ni Aling Mary, lahat tayo may issue dyan, lahat tayo nagsistruggle dyan. Lahat tayo talaga namang, ay, Pastor, talaga namang kung alam mo lang, talagang anger. Anger sa loob ng bahay, anger sa labas, anger sa kalsada, anger sa kapitbahay, anger, yan. Now, tinaya, hindi masama ang magalit. Kasi ang sabi dyan, be angry. O yun, dun pa lang, no? Tuldok ka na natin. Be angry. Ayan, be angry. Pero nakalagay, be angry and do not sin. Tingnan niyo po ang point na yan. Be angry and do not sin. Yung intention, napakaliwanag. Be angry, do not sin, yung intention. Do not let the sun go down in your anger. Ibig sabihin, huwag mo nang patagalin. Meron dito sa atin, di ba, galit pa ako, Pastor eh. O talaga? Bakit? Gano'n nakatagal? 5 taon na po ako delikado, mga kapatid. Palagay ko, payat na payat ng spiritual life mo kapag 5 taon ka nang may galit sa puso. Wag. Ang sinasabi ng Bible ay, do not let the sun. Hanggat maaari nga, isa-settle na natin. Hanggat maaari, huwag mo nang patagalin. Huwag kang mamuhay sa iyong galit. Huwag kang mamuhay sa iyong, ayan. And give no opportunity to the devil. Alam niyo kung bakit? Pagka daw galit tayo, tingnan niyo ang sitwasyon. Binibigyan mo ng pagkakataon na mas lalo kang magalit hanggang sa, sino nga bang author ng sin? Ye of your father the devil. And he was a murderer from the beginning. Nako, kapag kayang galit na yan, talagang bumaba sa ating, pwedeng kung ano ang mangyari. That's the point. Yan ang point. And then, lastly, let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. Believers, here's the point. Believers should no longer steal, but provide for those in need. Huwag nang magnakaw. Alam niyo ba kung anong konteksto? Ba't kaya sinama ni Apostle Paul itong section na ito? Alam niyo kung bakit? Kasi nung time na yon, may mga nagiging Christians na ang dati nilang buhay ay mga slaves, mga alipin. At alam niyo, sa totoo lang, katulad din natin ngayon, ang mga alipin ng mga panahon na yon, nangungupit din. So, ibig sabihin, may mga slaves, may mga nakatira sa bahay, na kung saan, di ba, kunyari meron tayong kasambahay, ganito, ganyan. You see, here's the context. Noong time na yon, may mga slaves na nakilala sa Panginoon. Hanggang sa dumating yung point na sila ay naaresto at sila ay nagkaroon ng realization. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, yung converted thief, hindi na dapat siya magnanakaw. Yung naging Christian na slave, hindi na dapat siya mag-steal. Bagkus, magtrabaho ng maigi, but rather let him labor. Eto ngayon. Kaya, now listen very carefully. Sa isang slave, sasabihin niya, slave, naging Christian ka na, magtrabaho ka, slave pa rin ako pero magtatrabaho ako. Ang gospel, tingnan niyo po, ang gospel, dadalhin ka sa isang malalim na pagsunod sa Diyos. Ibig sabihin, ikaw ay magtatrabaho. Tingnan niyo po follow the text. Doing honest work with his own hands. Tingnan, hindi huminto doon. Hindi na pa ako nagnanakaw, hindi na pa ako nagsisteal, hindi pa ako nangungupit, I'm not pilfering. Hindi ako
Ang tawag lang kupit, kupit, no? Hindi ako nangungupit. Form din ng pagnanakaw yun, okay na po ako. Pero alam sabi, ang demand ng gospel is this. Pag ikay nagtrabaho at hindi ka na nangungupit, look at this. Kahit slave ka, ang sabi, so that he may have something to share with anyone in need. Kung ikaw ay hindi na nagnanakaw at ikay nagtatrabaho na maigi, para lang sa ganon. Mag-share ka pa rin. Ikaw ay magbabahagi pa rin sapagkat you are now a child of God. Walang excuse. Para bang sa context ng church, how can I give po? How can I give? Wala po naman ako ganito. Well, here's the fact, okay? Ang sabi niyo, so that he may have something to share with anyone in need. Kaya alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, slavery in the ancient world and even in the New Testament ay isang bagay na napaka-challenging kasi may mga Christians, may mga slaves na naging Christians at naging tapat sila sa kanilang master sapagkat lahat ng kanilang pagtatapat ay para sa Panginoon. You see, that's the thing. And then, let me close with this. Dalawa pa pala. Kasi 29 to 30. Tingnan niyo po, believers should refrain from any speech that destroys the community. Again, ulitin ko, hindi ba't ito po yung ating covenant? Any speech. It's good to be happy. Kaya katulad ng sinasabi ko kahapon, napakasaya. No? Napakasaya, tawanan, pero walang tinatawag na foul speech. Alam mo, it's a possibility na nung time na yon, may mga Gentiles. Ito, nagkaiba sa atin. Meron na ba kayo nakilala na isang kaibigan o kaya isang unbeliever na halos lahat ng kanyang salita ay merong umura? Diba? Sobrang foul. Kaya yung sinasabi ni Brad kanina, sobrang foul ng mga language, ng mga friends, ganito, ganyan. Yun ang kanilang nature eh. Possible pala na may na-convert ng mga Christians, possible pala na yung mga Jews, mga Hudyo na na-convert. Alam nyo, sa Jewish context and community, merong tinatawag na third tongue. Merong tinatawag na ikatlong dila, ang tawag ay lashon hara. Ang ibig sabihin ay evil tongue. Meron din pala mga, of course, pag sinabing chismosa, it's a what? It's a human race epidemic, no? Ang mga Jews, nagdi-deal din sila doon. Kaya sa kanila, napaka-careful, napaka-strict nila. Believers should refrain from any speech that destroys the community. Mga kapatid, we will continue to preserve the body of Christ by, showing, by giving our talk. No corrupting talk. Walang corrupt, walang bastos, walang tinatawag na nakakasira at paninira and so on, kundi dapat ay mag-build tayo. And then, when we do that, ang sabi ng verse 30, this is actually to show that we are not grieving the Holy Spirit. Sapagkat tayo ay may selyo na, tayo ay meron ng bagong buhay. And then the last, 31 and 32, believers should put away evil and adopt an attitude of forgiveness. Kaya alam niyo, sakto lang talaga yung ating covenant. Ang ating covenant ay hinango at kinatas magmula sa salita ng Panginoon at yan ang ating ginagawa. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Would you like to be like God? Di ba, ang sabi ng isang kasabihan, whenever we give, kapag tayo nagbibigay, we're like angels. But whenever we forgive, we're like God. And so we need to be imitators of God. Mga kapatid, ito po ang buhay ng MCBC. Ito po ang buhay ng ating iglesia. Ito po ang ating pananaw na sa ating buhay. Ang Diyos
ang ating nais na paglingkuran, and this is the challenge, let us uphold God's transforming vision based on the text. Let us stand unblemished or holy in the power of the gospel. Meron pa sanang napakarami, pero let me end here. Ito po ngayon ang ating katatayuan sa Diyos. Ulitin ko, may nakalipas tayo 4:17 to 19, 20 to 24, ano tayo ngayon? At narito tayo ngayon, 25 and 32, what we are to become. May God empower us to give us the excitement and the joy na tayo po ay mag-serve. Okay? I'll be stopping here. Meron pa sana, but I'll work on that. Kung lahat ay manalangin, let's pray. Oh Lord, maraming salamat sapagkat nakakawili, Panginoon, ang inyong mga salita. Inaaliw mo kami sapagkat ang inyong mga salita ay nakapagbibigay po sa amin ng kagalakan at ang aming mga puso, O Diyos, ay nabibigyan ng buhay, iniwawasto ang mga bagay na hindi tama, itinutuwid ang mga likong gawi sa buhay. Ibinibigay mo sa amin, O Diyos, ang kaisipan katulad ng aming Panginoong Jesus, na ang kanyang kaisipan, ang totalidad ng kanyang kaisipan ay upang ikaw ay sundin even to the death. Lord, ito rin po, O Diyos, ang nais mo sapagkat kami ay inyong bagong nilalang na. Kami po dapat, O Diyos, ay mamuhay sa pagkabago na ibinigay mo sa amin, na ito po ay magiging evident, ito po ay kitang-kita, ito po ay magiging clear sa amin pong community. Lord, we thank you for our community. We thank you for MCBC and for the way you minister to us. Salamat, Panginoon. Believing, Lord, na minsan ang mga pagbabago sa buhay namin ay hindi overnight at hindi ka nawawala ng pasensya. And yet, Lord, every moment you deal with us. Panginoon, kung sino man sa amin ang wala pang pagkilala sa iyo ngayong oras na ito, O Lord, naway nakita niya ang buhay noon, ngayon, at ang mga susunod pang mga araw kay Kristo. Lord, nawa ay makilala ka niya ng tunay na mayroong pagpapakumbaba at mayroong naisin na ikaw ay sundin at sambahin. Lord, salamat. Ito po lahat ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.